So guys, bigay lang po tayo ng reaction dito sa video ni General Macanas, no, nasabi dito, "The ship is sinking. AFP nagsalita na sa wakas on military junta and reset plot rumors." So panoorin natin mga kababayan. So ito na po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article na publish sa Inquirer.net tungkol ito sa mga rumors ng civil military junta at saka reset button plot. Yung bang ang gagawing presidente ay si Mr. Ramon Ang. Nagsalita na po ang AFP tungkol niyan. So ito, title, AFP refutes junta movement within its ranks, rejects reset plot rumors. So hindi totoo. Yan ang payag. The Armed Forces of the Philippines denied the existence of any movement to establish a military junta within its ranks. Stressing that the institution remains firmly committed to constitutional processes amid recurring speculations. AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla said the military leadership has repeatedly made clear that no such effort is taking place among the active duty personnel. Okay, mag-comment lang muna ko ha. May mga nakakausap akong mga kaibigan nasa active. Wala talagang I can attest, wala. So malabo yung military junta. Huwag tayong aasa o yung mga umaasa na ang AFP ngayon has learned its lessons. Yung mga military junta, kudita o whatsoever, kahit itong reset button, yung iupo si Mr. Ramon, that is suntok sa ban. Hindi mangyayari. It's not good for our country. Yun lang ang aking observation. Ano pa? Mas maganda. Mas maganda mga kababayan. Kasi bago tumikit ang plema, aagapan ko na ang ubo with Somyux for Kids. Mas maganda kasi siyempre pagka ganun kasi magkakaroon ng kaguluhan, talagang babagsak lalo yung ekonomiya natin. Mas maigi yung ano na lang. Yung kung bababa talaga yung itong si PBBM is tanggapin na lang na si BP Sara Duterte talaga yung papalit mga kababayan. So ganun lang, yung bang ano lang, yung walang nangyayaring gulo, no? So ganun talagang mangyayari kasi nasa constitution yun eh. Wala tayong magagawa. Si Vice President kasi yung successor no, dahil siya yung Vice Presidente. Kahit itong mga ayaw sa kanya, walang magagawa kasi si VP yung ano eh, yung Vice President natin. Ito ang payag ng spokesperson. Our Armed Forces of the Philippines Chief of Staff has already clarified this multiple times that there is no such thing as a military junta within the Armed Forces of the Philippines. Yan, kanyang payag. The AFP, sabi niya, will never subscribe to any reset plot, and our constitution has no cheat codes, so we will always go to the side of the constitution, the constitutional processes that are in place. Correct. Basta huwag tayong lumihis sa konstitusyon. We are safe. Yan din ang aking pananaw. So, gone were the days ng AFP, panahon ng Cory administration, nagsagawa ng ilang siyam na series of bloody kudita against the Cory Aquino administration, and bumulusok ang ating ekonomiya during that time.
Mabuti na lang at unti-unti tayong nakarecover noong panahon ni FBR. In fairness, sa late FBR, naibangon niya ang ating ekonomiya. Kaya lang, problema, nagbenta naman siya ng ang daming ari-arian ng ating gobyerno. Yun lang ang kanyang ano. But maganda na naibangon yung lagapak na ekonomiya ng Pilipinas panahon ng Cory as a result of those kudita, nakabawi tayo. And paulit-ulit yung sinasabi na yung bloodiest kudita panahon ng Cory, yung December of 1989, ay nakasama ako. Yung unit namin galing sa Mindanao, napunta sa Cebu. Ay nagkaroon ng stand-off sa yung Mactan Bridge na yan. So, those were the days, and wala na. Wag nyo nang isama ang kasundaluhan, lalo na ang mga active duty members. Ina-advisean ko sila, huwag kayong sumama sa politika, sabi ko. May namit ako sa isang malaking mall, sundalo, retired. Sumalod siya sa akin, nagpa-picture. Nalaman ko na meron siyang son-in-law na active kapitan. Sabi niya, advise your son-in-law, just stay neutral, mag-focus lang sa trabaho. Politika, kami lang, mga retired, makisaw-saw. Kaya yung, kasi nakaka-alarma yung pahayag ni Senator Ping Lacson na mayroong mga retired military na nagkukonbin sa kanya na sumama sa isang civilian military junta. And mabuti naman at nireject kagad ni Senator Lacson na dinededma, hindi niya sinasagot, which is correct. Ang challenge sa kanya is pangalanan. Siguro hindi niya papangalanan kasi siguro mga close friends niya ito na ayaw niyang mapahamak. The fact na itong mga retired officers na ito is ino-offeran ng posisyon si Senator Lacson sa isang civil military junta, mga kaibigan niya, may tiwala sa ano. So, mga rumors, malala ko panahon na PJ May, matindi nang dahil sa Hello Garci tape, may ano ba yun, 8 cabinet secretaries mass resignation nung nalaman nila yung Hello Garci tape. Tapos Philippine Marines nag-withdraw ng support. Correct me if I'm wrong, ang Marine Commandant ata noon is Major General Miranda. Tapos ang kanyang Chief of Staff noon, si Colonel Ariel Kerubin, withdraw of support for the President. Matindi yun. At sa awa ng Diyos, maganda yung ginawa ni PJ May. Nagsalita, I am sorry. Yun. Nung nagsabi niyang I am sorry, medyo unti-unting nag-die down yung issue. And then, nakatapos siya. So, ito naman ngayon, sa Pangulo, kaliwat kanan ang mga issue, flood control anomalies. Sinabayan pa ng mga videos ni Saldico na sa tingin ko, mas marami ang naniniwala kaysa yung hindi. Sa mga binubulgar ni Saldico, sinabayan pa ng pasabog ng kanyang kapatid, ng presidente, gumagamit ng pulburon. So sa result, yun na, bumubulusok ang ekonomiya, peso, everything. So, what will happen? Ako, patapusin na lang ang Pangulo sa kanyang termino. Maghintay na lang tayo hanggang 2028. Total, walang makakatalo kay VP Sara. Doon na lang tayo babangon muli kay VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng... So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pahayag ni the General's viewpoint na si General Macanyas mga kababayan? So pabor ba kayo na hintayin ng 2028 mga kababayan habang bumubulusok ang ekonomiya natin sa Pilipinas?
So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok diyan. Ano din, pa-subscribe din ang ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kababayan.